Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa, subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon amang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ba ang status ninyo? Kapag titingnan natin ang inyong mga social media o kahit hindi social media, pero kamusta ang status ninyo? Ano bang nakalagay dyan? Single? Married? In a relationship? O complicated? Nasaan ba? Single by choice o single by force? Tingnan natin. Kasi ngayon dinidiscuss sa atin pong narinig na pahayag ni Jesus itong tungkol sa usapin ng divorce. Wala tayong divorce. Sa umpisa pa lang, sabi ni Jesus, walang ganyan. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ang meron sa atin sa simbahan, annulment. Pinapayagan naman maghiwalay. Maghiwalay lang. May separation lang. Kasi iniintindi pa rin natin na baka nga may problema sa utak. 110 ba? Kasi nga, minsan, padalos-dalos tayo ng desisyon. Kasi yung love, yung pag-ibig, ay hindi yan feeling. Desisyon yan. So kung mag-aasawa ka, kailangan mong magdesisyon na magmamahal ka. Naintindihan ba? Kaya nga po dumadaan muna sa interview, dumadaan muna sa proseso, yung magpapakasal, kasi baka imagination lang nila na masarap
no? Puro sarap lang ang pag-aasawa. Na kapag bago mag-asawa, talagang lahat ng kabaitan ipapakita ng magjowa. Girlfriend, boyfriend pa lang eh. Siyempre, yung the best para hindi ka iwan. Pero, yun nga, kayong may mga asawa dito, kapag napakasal na, no, kinabukasan lang, doon nagsisimulan lumabas yung tunay na ugali. Doon lumalabas at ipakita yung tunay na ikaw. Doon pa lang nagsisimula, ayun. Ay, ano pala ito? War freak pala ito. Kaya alam niyo, importante, bago kayo mag-asawa, alamin mo muna ano ang family background. Sinong magulang? Anong karanasan niya sa mga magulang niyan? Kasi pag hindi niyan ino-open up, pag hindi niyan kinikwento sa iyo, either kung nabugbog ba siya nung mga magulang, o kaya na-witness ba niya ang pagbubugbugan ng mga magulang, paghihiwalay, pag-aaway ng mga magulang. Kasi kung hindi yan iproproseso, tapos papasok siya sa pag-aasawa, ay ipapasa sa iyo ang pambubugbog. Yan sasabihin nyo, ang hirap naman magpakasal sa simbahan. Kasi ito ay isang desisyon na panghabang buhay. Hindi pwedeng, nakikita natin, ang ganda-ganda ng kasal, napaka-ingrande ng kasal, isang buwan lang gusto nang maghiwalay. Kasi urara, kasi pabaya, hindi maasikaso pala sa bahay, ni hindi nga marunong magluto. Yung lalaki, ang hinahanap niya, katulad ng nanay niya, maasikaso, hindi. Tapos sasabihin, hiwalay, divorce. Ang tigas ng ulo. Sabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng ulo. Tapos, pag pinaghiwalay na, hahanap na naman ng ibang papatulan. Papatol ka rin naman. Alam mo nang hindi okay ang kanyang utak, hindi okay yung kanyang emosyon. Bagamat, maging practical ka, kaya ka bang suportahan financially? Minsan may pera, pero yun nga, emotionally disturbed, psychologically disturbed, tapos papatulan mo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ang tigas kasi ng ulo mo. Sa umpisa, yung sa huling bahagi, di ba, no? Kasi baka hindi ka talaga para sa pag-aasawa, pinilit mo lang. Pinilit mo lang. Dati kasi, no, talagang uso yung arranged marriage. Ipinagkakasundo lang. Dati rin naman, dahil inaakala natin kahihiyan, kapag nabuntis, kailangan ipakasal. Nung kinasal, lalo. Kasi nga hindi pa handa. Hindi pa mature, hindi pa response, hindi pa handang umako ng responsibilidad. Tapos ipipilit ninyong ipakasal dahil lamang nabuntis. Mas lalong gumagrabe yung estado ng tinatawag nga natin nagiging broken families. Isa na may mga nasa abroad, alam nyo naman yung dahilan, maghihiwalay kayo, long distance kayo, tapos sasabihin ninyo, malungkot dito. Kaya yon pumatol sa iba. At dahil parang, napasubo na anong gagawin sa pamilya dito? Hiwalayan na lang para magsama sila doon. Hindi yun ang solusyon. Matigas pa rin ang ulo? Wala pa rin. Andito na mismo, pinaliwanag naman ni Jesus
Tapos ipipilit ninyo, bakit walang divorce sa Pilipinas? Bakit ba nakikialam ang simbahan? Bakit di nilang aprobahan? Taon-taon, pinipilit ito ng ating mga lawmakers na aprobahan na ang divorce. Bakit? Para maging legal ang pakikipagsama sa iba. Lipat lang ng lipat yan. So hanggat hindi natin ina-address yung dahilan kung bakit nagkakahiwalay at gustong maghiwalay, hindi rin sagot ang divorce. Mas dadami lang ang makakapag-isip, makakagawa ng dahilan para pumatol sa iba. Ay sinong makawawa? Mga anak. O yung mga anak, anong mangyayari? Masasanay na, huwag na tayo magpakasal, maghiwalay din lang naman tayo. O, kaya, tingnan natin mga ugali natin ngayon. Sabi ni Jesus, sa umpisa pa lang hindi gayon. Dahil sa katigasan ng ulo ninyo, katigasan ng ulo ng tao. Ilan ba sa inyo dito ang may asawa na? Taas ang kamay ng mga may asawa na. Yung iba wala na kasi feeling nila wala ng asawa dahil kala nila hiwalay na kami. Yung iba naman sa inyo, feeling nyo may asawa, hindi naman kayo kasal, wala kayong asawa. Real talk tayo dito para lang mas maintindihan ninyo. Hanggat hindi kayo nagpapakasal, hindi kayo mag-asawa. Kahit 10 pa yung anak ninyo. At hanggat kasal kayo, kahit magkahiwalay kayo, may asawa ka. Huwag kang umastang dalaga. Huwag kang umastang binata na open ka in a relationship, for a relationship. Dahil hanggat kasal kayo, habang buhay yan. Kailangan lang kayong paglayuin kasi paubos na yung ngipin ng asawa mo, kakabugbog mo. Kailangan nyo lang maghiwalay. Diba, mamaya, habang natutulog ka, daganan ka na lang ng unan. Kaya kailangan mo muna ipa-psychiatrist, psychologist, kailangan mo dumaan dyan. Para masagot talaga yung issue, no, ng buhay mo. Bakit ganyan? Bakit nahihirapan kang makipagrelasyon? Bakit nahihirapan kang makipag-ugnayan? Sabihin niyo ba, pinahihirapan kayo ni Jesus? Pinahihirapan kayo ng simbahan? Mas inaayos lang natin ang inyong buhay. Kung pairalin mo pa rin katigasan ng ulo mo, sa impyerno na bagsak natin. Dito pa lang impyerno na, tutuloy lang sa kabilang buhay ang impyerno. Kaya, sana po, pagnilayan mabuti, bago tayo magdesisyon. Ito ba talaga ang buhay at bukasyon na binibigay ng Diyos sa atin o ginigit lang natin kung ano yung gusto natin? Amen?